CJ. Ginoo, may problema. Napalibutan na ang ating lugar ng maraming sundalo. Sabi nila nakipagsabuatan ka sa mga tulisan. Kinukumpiska ng militar ang lahat ng ari-arian natin. Ano ang gagawin natin ngayon? Ito. Ano, mga sundalo? Paano mangyayari yun? Bakit naman hindi? Ginoo, ito. Bitawan niyo ako. Ginoo. Binibini. Napalibutan na ang kumpanyang Gyu ng hukbong militar. Yung hampas lupang hinanap mo, nasa loob din siya. Hampas lupa. Bumalik siya. Ikaw pala, buhay ka pa? Dahil sa inyong lahat. Hindi lang ako nakaligtas. Kinuha pa ako ni General Shen na inaanak. Ikaw. Punong komandante ka na ngayon, Gyukin, ikaw ang nagbintang na nakipagsabuatan ako sa mga tulisan. Walang utang na loob, ama mo ako. Yan ang napangasawa na pinili ko noon pang 5 taon. Binibini, sabi ng sanglaan, isinangla ni Jigo ang jade, nadala niya mula sa bahay kahapon, sa halagang 3 sako ng pilak, siguro wala na siyang pera, pati sinturon hindi na maisanla. Tara na. Dalhin ang 88, kaban ng do. Bago pa makarating ang mga sundalo. Nang pinatay ang nanay ko, wala na akong ama. Dalhin si Ginoong Go, at ang babaeng ito, para sa wastong pagtatano, kailangan nating humanap ng ebidensya ng pagsasabuatan nila sa mga tulisan. Ikulong ang lahat sa piitan, ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Go ay kumpiskahin ng militar. Ano ang gagawin natin? Ginoong Gyu. Gyukin, ama mo ako, kung gagawin mo ito, babalik sa iyo ang ginawa mo. Gyukin. Dalhin niyo sila. Tigilan nyo. Kasintahan ko si Gucci, hindi pa nga niya ako napapakasalan. Walang may karapatang humipo sa kanya. Commander, pipigilan ba natin sila? Huwag na. Astig ka pala eh. Tingnan mo ang oras at lugar. Nagpapanggap kang opisyal. Sinong nagpapanggap? Ako ang tunay na opisyal. Tunay na ano? Dinaya ko ang sistema para makapagdala ng pera pang rescue sa... Mag-ingat ka. Sinong may lakas ng loob humawak sa kanya? Commander. Papunta na ang commander. Takbo. Kung hindi dahil sa akin, nalunod ka na sana sa ilog na yun. Kaya sabihin mo, paano mo ako pasasalamatan? Salamat. Ang gwapo. Bakit hindi mo na lang ako paglingkuran? Paglingkuran ka? Hindi ba't parang mabilisan masyado to? Gawin na lang natin to. Kukuha ako ng papel para gumawa ng kontrata. Huwag kang tatakas. Bawal kang tumakbo. Hoy, Binibining Meng. Saan mo ba ako dadalhin? Huwag mo akong tawaging Binibining Meng. Tawagin mo ako, Sugar Mommy. Kung hindi dahil sa akin kanina, hinatak ka na sana ng mga yon, nakakulong ka na kasama ng pamilya Go. Sige. Salamat ulit, Sugar Mommy Meng, sa pagsagip sa akin. Paano kita pasasalamatan ngayon? Pagkatiwalaan mo na lang ba ako? Hindi ba't akin ka na? Nung una kitang iniligtas. Dahil akin ka na, tama lang na alagaan kita. Akin ka? Bakit hindi ko alam to? Kailan pa ako naging sayo? 3 taon na ang nakalipas. Akala ng lahat patay ka na. Nagpaulan ako ng mga just paper para sa... Tinawag kong, puhunan. Hindi ka tumutol. Paano ako tatutol kung patay na nga ako? Hindi na yun importante. Ang hindi pagtutol, pagsang-ayon yun. Ngayon.
Itatato ko ang mga salitang Meng, Ji-Wei only sa katawan mo. Pag uwi mo, basahin mo ng mabuti yan. Napatumba na ang pamilya Go. Baka ako'y isang wanted criminal na. Hindi pa huli ang lahat para magsisi. Pagsisisi. Wala yan sa bokabularyo ko, ni hindi ko alam ang kahulugan ng pagsisisi. Kaya ngayon, naniniwala ka na ba sa'kin? Ikaw ang naglagay ng piyansa ko. Sa'yo na ako, di ba? Nakatira na ako sa ilalim ng bubong mo. Ano ang silbi ng pagdududa sa'yo? Tama, ako ang may hawak ng pera dito. Uwi na tayo. Ano to? Kasunduang ako mismo gumawa, pirmahan mo sa ibaba. Tapos ay magiging opisyal na ang ating kontrata. Sige. Basahin mong mabuti ang mga kondisyon. Una, dapat mong tuparin ang lahat ng mga pangangailangan ko. Pangalawa, bawal kang makipag-usap sa ibang babae maliban sa akin. Pangatlo, anong ginagawa mo? Hindi pa ako tapos magsalita. Pangatlo, kailangan kong simulan ng trabaho bilang toy boy. Tatay, naraid ang pamilya. Apektado kaya tayo niyan? Hindi ba kayo nagnenegosyo sa kanila? Ang mga sundalong iyon, ginugulo nila kahit sinong gustuhin. Zensyu, malapit ka kay Iwang na anak ng kalihim, yung nagtatrabaho, kay Commander Shen. Zensyu, tumungok at magtanong kay Iwang. Alamin kung tayo'y malalagay sa gitna ng gulo. CJ, kakausapin ko siya. Pero narinig kong pumunta ang ate ko sa tindahan ng pamilya. Nagpakita pa siya at may dinalang lalaki gamit ang pangalan ng pamilya natin. Ano? Kakatwa talaga yan. Lahat ng ginagawa niya, paggamit ng apelyido natin para gumawa ng gulo sa labas. Winasak niya ang reputasyon ng pamilya. Ang batang suwail na yan, sana kalahati man lang ng disiplina ni Zensyu. Ang nasa kanya, tamang desisyon ang pagpapalayas sa kanya sa probinsya noon. Tatay, huwag kayong mag-init ng ulo. Huwag ninyong sirain ang kalusugan. Sandali, anong sinabi mo? May babaeng nag-alaga kay Kim. Nakatayo ako sa malayo, pero narinig kong sabihin ng babae sa commander. Gusto niyang maging sugar mommy niya. Pagkatapos, sumama lang siya sa kanya. Binyanlangan pa niya ako na huwag magsalita tungkol dito. Kaya pala nitong 2 taon, sa tuwing pipili ako ng babae para sa kanya, laging tumatanggi siya. May mahal na pala siya. Alamin mo kung saang pamilya galing ang babaeng iyon. May nagsabi sa akin, Meng ang apelyido niya. Anak siya ng pamilyang Meng. Bilisan mo, ihanda ang kotse. Pupunta na ako sa bahay ng mga Anong nangyari, Zensyu? Kuya Wang yun. Lumabas lang ako sandali. Marami akong nakita na pumapasok at lumalabas sa katabing bahay ng pamilya.
Alam mo ba kung ano nang nangyayari? Huwag kang mag-alala, Zensyu. Wala tayong dapat katakutan. Nakikipagsabuatan ang pamilyang Gu sa mga gangster. Ang commander mismo ang nag-utos ng pagsalakay sa kanila. Sa palagay ko, may personal din sigurong galit ang hindi aabot sa pamilyang Meng. Ang commander? Anak ampon siya ni General Shen. Anong klaseng tao siya? Hindi pa ako masyadong nakakasalamuha sa commander. Ang alam ko lang, mga kasing edad ko siya, mabuti rin siyang magpatakbo sa mga tauhan niya. Kaya sa tingin ko, maayos naman siyang tao. Salamat, yun. Ililibre kita mamaya. Sino yung dalawang yan? Ma'am, iyan ang anak ni Kalihim Wang, at ang dalaga mula sa pamilyang Meng ng Songyang. Kaya pala siya ang babae. Iyong gusto magpanatili kay Qin na si Binibining Me. Shota ni Qin. Mukha namang mabait siya. Talaga, sa tingin ko hindi. Ngayong nakita ko na, ang itsura niya. Hindi na ako pupunta pa sa bahay ng mga Me. Tumatanda na. Hindi na kagaya ng dati ang likod ko. Uuwi na ako at magpapahinga. Ma'am, sasamahan na kita. Hindi na kailangan. Padalhan mo na lang ng regalo ang pamilyang Me. Sabihin para kay Binibining Me. Huwag mong palabasin. Gising ka na ng maaga. Siyempre kailangan kong gumising ng maaga. Kailangan kong magbalat ng mansanas para sa mahal ko. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Okay lang ako. Kahapon tungkol sa responsibilidad lang ang usapan, pero dahil ikaw ang nanay kong mayaman, ako lang ang dapat mong lalaki. Bakit ka tumatawa? Sinisiguro ko lang na profesional pa rin ang ating usapan. Proteksyon? Oo, isang puro. Profesional na kasunduan. Tama ka dyan. Kung ganito kainis, ang profesional na kasunduan, di ba dapat na? Wait. 3 taon na. Namiss kita ng sobra. Kung namiss mo ako, bakit di ka nagpakita? Akala ko patay ka na noon. Ang tagal kitang iniyakan. Kung hindi ka sana, nahagilap ng mga tauhan ko. Di mo na ba ako sasabihan? Sige na mahal. Patawarin mo na ako ngayon lang. Anong kasalanan mo? Anong kasalanan mo? Lahat mali. Anong mali? Eto, Anong kasalanan mo? Panginoon, ang mga lahat ng handog para sa aming Zensyu. ipinadala po ito ayon sa utos ni Madam Shen. Kahapon po'y nasa labas ng tirahan ng anak ninyo. Nakita siya ng madalian ni Madam Shen mula sa malayo. Nagustuhan niya ng husto ang bata. Espesyal niyang ipinagbili na dalhin ito rito. Malaking karangalan po ito kay Zensu. Napabora ni Madam Shen. Kung may libreng oras si Miss Meng, malugod po namin siyang tatanggapin sa tahanan ng general para magsamyo. Kung magkakaroon ng pagkakataon. Talagang madalas akong dumarayo sa tirahan ng general. Panginoon, ingat po kayo sa pag-alis. Zensyu, sabihin mo nga, bakit kaya biglang nagpadala ng mga handog si Madam Shen? Marahil nais niyang maging magkaibigan ang ating mga pamilya. Itay, ayon kay Wang Yun, ang komandante. Halos kasing edad ko po. Sa palagay ninyo ba nagtatanaw si Madam Shen na ipakasal ako sa kanilang angkat. Bilang manugang, maaari namang mangyari yan. Anong nangyayari? Itay, kung talagang nagkagusto na si Madam Shen sa akin, paano na ang kasunduan natin sa angkanson? Anong dapat kong gawin? Huwag kang mabahala. Nandyan pa naman si Meng Zaiwei. Ilang taon ko na siyang pinalaki. Panahon na para magsilbi siya sa pamilyang ito. Hoy, Magandang araw po, General Shen. Ako ang tunay na may-ari ng Chongla Casino. Alam kong nagsiyasat ka tungkol sa Chongla Casino. Buong loob akong makikipagtulong sa investigasyon. Sa totoo lang, hindi ko inakala na ang pinakamalaking kasino sa Songyang ay pamamahalaan ng isang babaeng bata pa. Talagang kahanga-hanga ang mga kabataan ngayon. General Shen, pambabala naman po ninyo. Tutulungan ko kayo sa anumang kailangan ninyo. Pero, may isa akong kondisyon. Mas Meng, ano yon? Sanay, pakawalan ninyo si Gucci. Si Gyukin. Siya'y mula sa Angkanggo. Ngunit 3 taon na ang nakalilipas. Siya'y pinaalis. Wala na siyang ugnayan sa ang kanya mula noon. Kaya naman, huwag ninyo siyang husgahan sa kanyang pinagmulan. Kung pwede po Mas Meng, ano ang relasyon ninyo kay Gukin? Siya ang minamahal ko.
Anong iniisip mo? Dapat ko bang sabihin sa kanya ang totoo? O baka hindi na lang. Hindi pa tamang panahon. Iniisip ko lang, paano kita poprotektahan sa listahan ng militar? Ako ang tagapagtanggol mo. Trabaho ko talaga, tulungan ka sa problemang ito. Dapat pagbayaran mo to. Huwag magmadali, hindi malamang makita nila to sa ngayon. Maaaring dapat kitang bayaran muna. Kailangan kong sabihan ng tenyente na huwag munang pumunta dito. Meng Zaiwei, buksan mo ang pinto. Alam kong nakatira ka rito. 8. Kailangan kang makausap ni Ama. Dito ka na lang at maghintay sa akin. O huwag kang maingay. Huwag mong ipaalam na kasama mo ako dito. Kung hindi, si Meng Wiguo, siguradong ibubunyag niya kung nasaan ka. Direkta sa general. Hindi siya dapat makakita kay Meng Zhen kung mangyari man iyon. Anong problema? Huwag kang mag-alala, susundin ko lahat ng sinabi mo, hindi ako mag-iingay. Lenny. Ang sarap pala ng buhay mo rito, hindi ba? Tanungin kita, pumunta ka ba sa tahanan ni Gu kahapon? At may kasama kang lalaking umuwi. Paano mo nalaman? Oo nga. Anong pakialam mo? Batang pasaway ka. Ganito ka ba humiya? Sa labas, pakikinggan mo ako. Simula ngayon, isuko mo lahat ng tindahan mo. Ako na ang bahala sa mga yon. Bakit ko gagawin iyon? Dot iyan ng nanay ko, pati dot ko kukunin mo. Lahat ng iyo ay pag-aari ng pamilya Meng. Bilang iyong ama, itinatago ko lang para sa'yo. Ano nang problema doon? Iniwan mo ako sa probinsya noong bata pa ako, hindi mo ako inalagaan. Ngayong kumikita na ang mga tindahan, bigla ka na lang mag-aalaga, panaginip mo yan. Ikaw. CJ, Meng Zaiwei, kung ayaw mong isuko, punta ka na lang para tuparin ang kasunduan ni Zhensu sa pamilya Sun. Bakit ako? Bakit? 8. Dahil ako, ang paborito ni Madam Shen at ikakasal na ako sa komandante. Magiging asawa niya. Sino ang pakakasalan niya? Ang komandante? Ako? Naku, ipinagmamalaki ko si Zhensu. Ang kasunduan ng pamilya natin sa pamilya Sun ay pinagkasunduan pa ng mga ninuno natin. Hindi ito pwedeng kanselahin. Kung hindi, mapapahiya ang angkan natin. Habang buhay, anak ka rin ng pamilya Meng. Pinakain kita sa mga nakaraang taon. Ngayon naman ang panahon mong magbayad. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Wala kang magagawa. Maliban kung hindi mo na gustong makita ang iyong ina. Meng Wiguo, tao ka ba talaga? Unang asawa mo siya. Iniwan mo siya sa malaking bahay sa labas ng lungsod. Ngayon ginagamit mo siya panakat sa akin. Ganito ka ba makipag-usap sa iyong ama? 8. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Kuya Guki, akala ko ba patay ka na? Guki, anong ginagawa mo dito? Buong angkan mo'y nakulong na. Ikaw. Ikaw pala, Meng Zaiwei, malikot ka talaga. Alam mo ba, ang pagkakasira sa angkan gunang militar, tapos itatago mo pa dito, nagkukubli ka ng isang takas. Hindi siya kriminal. At ngayon, wala na siyang kinalaman sa angkango. Sa iya'y lalaking alaga ko na ngayon. Ikaw. 8. May binabantayan kang lalaki ngayon. Hindi ka na nga umaasa sa angkan Meng. Tapos pinapanatili mo pa siya. Alam ba ni Papa ito? Mula nang umalis ako sa bahay ng mga Meng, wala akong kinuhang kahit sentimo sa pamilya. Kung mag-alaga man ako ng tao, hindi ko kailangan ng pahintulot mo, di ba? Ikaw. Guki, kailan ka pa nakabalik? Bakit hindi mo ako hinanap? Ang tagal na, mula nung huli tayong nagkita. Kailangan ko bang mag-report sa pag-uwi ko? Si Wei na ang sandigan ko ngayon. Sa kanya na ako. Mas mabuting mag-ingat tayo sa distansya, sa isa't isa. Kin, magkasama tayong lumaki. Mga kaibigan noon pa man. Nakakahilakbot makita kang ganito. Nasasaktan ako. Alam kong, hindi mo gusto ang ate ko noong bata pa. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang ganito katratuhin ang ate ko. Guki at Zhensu ay palaging magkalapit kahit na natalo ang angkan mo. Kung gusto ka ni Zhensu, ang angkan Meng ay makakapagprotekta ng lalaking alaga. Pero si Meng Zaiwei, ang pasaway na walang suporta ng angkan Meng, hindi ka mapoprotektahan. Kin, sa kalagayan ng pamilya mo ngayon, isang takas ka na talaga. Hindi kaya ng ate ko na protektahan ka. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Huwag kang mag-alala. Ano man ang gusto mo, sabihin mo lang. Sige. Oo, totoo nga. Magkasama halos lumaki sina Gu Qin at Meng Zhen, malalim ang pinagsamahan nila. Ngayong nakita na naman niya ito, paano siya, hindi sasama kay Meng Zhenju. Masyado akong naging tanga.
Akala ko pa naman, mapapaiwan siya nito. Ito ang gusto ko ngayon. Lumabas kayong dalawa dito. Ikaw, ang galing mo. Guki, ayaw mong makinig sa katwiran. Gusto mo pala sa masakit na paraan. Tingnan natin, gaano katagal mapoprotektahan ka ni Meng Zaiwei. Handang-handang ipagtanggol siya. Wala kang pakialam dito. Ama mo ako. Anak mo ako pero hindi mo ako pinalaki. Anong klaseng ama ka? Di mo narinig ang sinabi ni Gucci. Umalis ka sa bahay namin. Lumabas ka. Hindi ka welcome dito. Hi, Meng Zaiwei. Pag-isipan mong mabuti ito. Magpakasal na ako sa komandante. Kung paalisin mo ako ng ganito, sasabihin ko sa komandante ang lahat at wala ka ng kawala. Ikakasal ka sa komandante? Pumayag ba talaga ang komandante? Huwag kang magpanggap na may kapangyarihan ka. Umalis ka na. Hoy. Ano sa palagay mo, kung malaman ng komandante na nagnanakaw ka ng kabit, pakakasalan ka pa niya, habang maayos pa ang loob ko at hindi pa, nagpupunta sa komandante, lumayas ka. Yeah. Ano man ang mangyari, ang kasal sa pamilyang Sun, ikaw ang papalit sa kanya. Bukas, may handaan si Young Master Sun sa Peace Hotel. Dapat sumipot ka. Hoy, lumabas ka. Meng Zaiwei. Sige na, lumabas ka. Meng Zaiwei. Tigilang kumain at umalis ka na. Hoy, wag hi. Meng Zaiwei, bilisan mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad mo. May sarili akong hangganan. Meng Zaiwei, ikaw, maghintay ka lang. Pupunta ka talaga bukas? Hapunan lang yan. Walang problema. Hindi ko tutuperin. Ang kasunduang pagpapakasal na yan. Nagkasundo tayo, di ba? Kapag ako iyong napili, wala nang ibang lalaki. Isa ka lang, lalaking aliwan. Ngayon makikialam ka pa sa akin. Dapat ka bang makisali dito? Meng Jiwei, nangako ka sa akin, tanda mo? Balak mong sumuwi sa usapan. Hindi ako susuway. Sige na, sige, ikaw lang ang lalaki ko. Sinisumpa ko. Sumpa mo? Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Sabay tayo, She. May sasabihin din ako. Ano? Ikaw na una. Nagbunga na rin ang puno natin. May gusto si Kim. Alam ko na, yung mga babaeng ipinakilala natin sa kanya noon, wala siyang nagustuhan. Palabas lang. May gusto na pala siya. Alam mo rin pala. May babaeng lumingon sa Kim. Sabi niya, pakawalan ko daw si Kim sa usapin ng pamilyang Gyu. Palagay ko, si Kim, di nagsabi sa babae kung sino talaga siya. Ano ulit pangalan ng babae? Parang ang apelyido. Meng. Tama ka. Ang apelyido niya ay Meng. Paano mo nalaman? Nakilala mo na ba siya dati? Mukha namang mabait siya. Dahil gusto siya ni Kim, mabuti sigurong babae siya. Pinadalhan ko na ng regalo sa pamamagitan ng tenyente. Napakamaasikaso mo. Ang problema lang, parang ayaw ni Kim na ipakilala ang kanyang pagkatao. Huwag kang mag-alala. Nang ipadala ko ang mga regalo, hindi ko binanggit si Kim o ang relasyon natin sa kanya. Naiintindihan ko yun. Hahaha. Mabait na bata si Kim. Dahil hindi ako magkaanak. Itinuring ko na si Kim na parang tunay kong anak. Mahal ko siya ng lubos. Ngayong may nagugustuhan na siya. Ako ang pinakamasaya sa lahat. General, Ginang, may dalagang naghihintay sa labas na nagsasabing siya si Binibining Meng. Nais niyang makipagkita sa Papasukin mo agad. Opo, ma'am. Ginang, Binibining Meng, marami na akong narinig tungkol sa maganda at mabait nga kayo tulad ng sabi nila. Tara na, maupo tayo. Salamat sa kabaitan ninyo, Maa. Natanggap ko na ang lahat ng regalo niyo. Nagustuhan ko talaga, lalo na ang mga perlas. Dumaan lang ako para magpasalamat sa inyo at sa General. Napakamaasikaso mo, Hija. Binibining Meng, ilang taon ka na ngayong taon? Mayroon ka na bang kasintahan? Totoo pala, na sina Ginang Shen at General Shen ay gusto akong maging manugang. Meng Zaiwei, handa ka na. Kapag naging asawa ko ang commander, marami akong paraan para sa'yo. 19 anyos na ako at wala pang kasintahan. Kakakulo niya lang ng pamilyang Shen sa Songya, kaya nagpaplano kami magdala ng salo-salo sa susunod na araw. Binibining Meng, sama ka sa akin bilang panauhin. Ninong, nakabalik na ako. Sa wakas, nagbalik ka rin. Akala ko mananatili ka na sa magandang paraisong iyon at di na babalik. Alam mo na pala? Hindi lang ako, alam din ang ninang mo. Kung hindi ako tinawag ni Binibining Meng, hindi ko malalaman ang mga nangyayari. Tumawag siya sa'yo? Sinabi niya, siya ang may-ari ng Casino Changle at gusto niyang makipagtulungan sa lahat ng bagay para mapalaya ka at di masangkot sa gulo ng pamilya Gyu. Casino Changla? Ang pinakamalaki sa Songyang, Casino Changla? Hindi namin matagpuan ang tunay na may-ari. Akala ko hindi siya. Nagpakilala siya ng personal. Para sa'yo, malaking negosyo ang meron siya. Magpasalamat ka sa biyaya mo. O nga pala, Gin. Magtapat ka nga, nitong mga nakaraang taon, kami ng nanay mo ay nagpakilala ng maraming babae, pero lahat ay tinanggihan mo. Ito ba'y dahil kay Binibining Meng?
Bakit mag-isa ka lang dito? Nasigawan ka ba? Sinigawan ka niya. Sigawan mo rin siya. Tumayo ka na. Tingnan mo ang sarili mo, ang tangkad mo talaga, kahit sigawan ka niya. O saktan ka man. Kaya mo siyang labanan. At kung hindi man, hanapin mo lang ako. Magaling ako sa Oo. Matagal na kitang gusto. Hoy, ang tagal naming nang mo na nag-aalala sa love life mo. Yun pala, may gusto ka na palang ibang tao. Eh di, makakapagpahinga na kami. Salamat sa inyong pagmamalasakit. Yung babaeng gusto mo, siguradong napakagaling na babae. Na pala, matagal na tayo sa Songya ngayon. Plano kong maghanda ng salu-salo sa residence. Siguraduhin mong pupunta ka. Sige, pagdating ng panahon, dadalhin ko ang babaeng gusto ko at magpapakita kami. Pero, kailangan ko kayong dalawa. Binibining Meng, marami na akong narinig tungkol sa'yo. Ganoon din ako. Marami rin akong narinig tungkol sa inyo, Ginoong Son. Sa totoo lang, noong una, ayaw ko talaga sa kasunduang ito. Alam mo naman ang reputasyon ni Binibining Meng sa buong Songya. Hindi katulad ng kapatid mong babae. Pero ngayong nakilala kita, nagbago ang paningin ko sa'yo. Huwag, pakiusap. Ang reputasyon ko ay talagang masama. Di ako kasing galing ni Meng Zhenju. Para sa'yo, mas makakabuting makipag-usap ka kay Meng Zhenju. Ako naman, may gagawin pa ako kaya aalis na ako. Binibining Meng, huwag kang magmadaling umalis. Ako ay lubos na nasisiyahan sa'yo. Mananghalian na kaya tayo nang magkakasama para lalo tayong magkakilala. Ito'y pagkaing kanluranin. Malamang di mo pa ito nalalasahan. Plastic, kanluranin lang yan. Para bang di ko pa kayang tikman. Sa palagay ko, dapat na nating ituloy ang kasal. Anong kapal ng mukha mong? Hawakan ang kamay ko. Hindi mo ba ako maintindihan? Sino ka ba? Ikaw ang nasisiya sa akin. Sa'yo naman, wala akong kasiyahan. Meng Jiwei, sinunggaban mo ako? Alam mo ba ko, sinong mga kasama ko dito sa syudad? Wala akong pakialam kung sindikato o pulis. Sino mang grupo man yan, lumayas ka. Huwag mo na akong makita pa. Meng Jiwei. Nasaan siya? Hindi pa rin siya nahahanap. Yung bahay ni Meng sa labas ng lungsod, wala rin doon. Ibig mong sabihin, si Meng Wiguo ang nagtatago sa kanya, sa loob ng Songya. Ipahanap sa lahat ito, hanapin siya, kahit ano pa ang mangyari. Wei, kailan ka pa nakauwi? Kakarating ko lang. Saan ka nagpunta? May dala ako ng paborito mong almond cookies. Heto. Naalala mo pa pala, mahilig ako sa almond cookies. Lahat ng tungkol sa'yo, naalala ko. Wei. Ano? May sasabihin ako sa'yo. Sa ilang araw, may hapunan sa tahanan ng general. Gusto mo bang sumama? Magandang pagkakataon para makilala si General Shen. Hapunan, ano? Kung maanyayahan ako, malamang pupunta ako. Bakit? Huwag mo sabihin, gusto mong isama kita. Hoy! Tahanan ng general yan, makakasalubong mo siya. Hindi ka ba natatakot na ipapahuli ka niya? Sa tingin ko hindi siya, may galit sa akin. Noong huling pagtakas ko, wala akong balita na may humahabol sa akin. Kaya, sana isama mo ako. Kung makasalubong ko ang commander, baka makiusap ako sa kanya. Baka payagan niya ako. Pag-isipan mo. Sige. Subukan natin. Oo nga pala, nakiusap na ako kay General Shen. Gusto niyang makakita ng mundo. Wei. Hindi ka talaga nakakasabay sa mga tungkulin mo nitong huli.
Ako ang sugar mommy. Anong tungkulin pa ba ang meron ako? Sa totoo lang, ikaw dapat ang perpektong toy boy. Ikaw dapat ang nag-aalaga sa akin. Tama ka. Ako dapat ang nag-aalaga sa'yo. Eksakto. Ikaw. Ang cheap ng quality ng shirt mo. Nanggigil lang ng konti ako. Sige, tama na. Nanggigil ka lang ng konti. Eh di subukan mong hawakan ng personal? Wala siya sa lugar, Mr. Meng. Kahit tatay ko, hindi ako inapi ng ganito. Son, Meng Zaiwei, nangahaspang manakit ng sariling ama. Hindi lang yan kawalan ng respeto. Tama po kayo, Jim Son. Ang ate ko, walang pakialam kahit sa pamilya. Kahit si Papa, hindi na siya makokontrol. Kung may paraan kayo para mapaamo siya, iyon ang pinakamainam. Wala akong masamang intensyon. Pero sa ugali niyang yan, sa hinaharap, malaking problema ang aabutin niya. Kailangan siyang disiplinahin bago ang kasal. Sa ganitong paraan, magiging maayos din ang lahat para sa. Tama ka. Kailangan niyang matuto. Kung hindi, pagkatapos ng kasal, mamanduhan lang ako. Nyan. Pero, kailangan ko ng tulong mo dito, Binibini. Meng Zaiwei. Oy, si Mr. San ba ito? Anong nagdala sa'yo dito ngayon? Nitong mga nakaraang araw, abala kami sa paghahanap ng mga tao. Wala kaming oras para sa mga problema mo. Pwede bang pag-usapan natin to kapag kumalma na? Mga tol, simpleng bagay lang ang kailangan ko. Gusto ko lang papagulungin ng isang babae. Pagkatapos nun, lahat ng perang ito, iyon na. Ang laki naman ng pasasalamat namin, Emerson. Walang problema. Kung sino man ang gusto mong turuan ng leksyon, sa amin mo na iwan. Bukas ng umaga, may maghahatid sa kanya dito. Ang gagawin nyo lang, ay guluhin ninyo siya ng todo. Tapos hintayin nyo ako, sumaklolo para maging bayani. Ang ingay naman sa maagang oras na ito. Bakit ka kumakatok ng malakas? May patay ba o ano? Nasa problema na si Papa. Ang bagal-bagal mo pa rin kumilos. Mamamatay na ba si Mengwi? Nandito ka para sabihing magpunta ako sa libingan niya. Ikaw. 8. Ayos lang talaga si Papa. Pero parang nakita ko, may dala siyang babae sa bahay. Ano nang sinabi mo? Hindi ako sigurado. Malayo lang ang nakita ko. Dalhin mo ako doon ngayon din. Sandali. Akala mo susundin kita agad-agad. Dapat mabuti kang makiusap. Sabi ko, dalhin mo ako. Doon. Bitawan mo ako. Pag binitawan mo, dadalhin na kita. Sundan mo ako. Sige na. Narito, miss. Niloloko mo ba ako? Hindi kailanman dinala ni Meng Wiguo ang nanay ko. Ganun ba? Masyado kang walang. Ito ang panghahawakan nila sa'yo. Bakit nila hahayaang madali mo makita iyon? Saan ka pupunta? Hindi nagsinungaling si Eson. Maganda nga talaga siya. Anong balak ni? Kilala niyo ba ako? Dito sa Songyang, amin tong boss ang naghahari sa ilalim. Alam mo ba sino siya? Sino? Ang tawag sa sarili hari. Nakakahiya, di ba? Sino? Pag nalaman mo, matatakot ka. Boss namin ay naghahari sa legal at illegal. Siya ang totoong may-ari ng Changgol Casino. Walang sino man sa Songyang ang makakalaban sa amin. Changgol Casino. Ako na ngayon ang hari dito. Bakit di ko alam yun? Sino ang sinasabi nyo? Natatakot ka na. Hiha, natatakot ka na? Binibining Meng. Ikaw pala ang mastermind sa likod ng lahat. Kaya pala laging binabanggitang si Jason. Ito. Paano mo ito nagawa?
Hoy, hindi ba sinabi sa'yo ni Meng Wigu, lumaki ako sa probinsya, kaya kong protektahan ang sarili ko sa away. Huwag mo nang isipin yon. Ikaw, huwag kang lalapi ang amo namin. Hindi ka nito palalampasin ng amo. Umalis ka na ngayon din. Maghintay ka. Isusumbong kita sa amo pagbalik ko. Tapos ka na. Tumigil ka dyan. Egg. Lahat yon ay plano ni Sonpe. Ayaw ko rin sana gawin yon. Pakiusap ate, patawarin mo na ako. Kahit si Sun Pang ay nabugbog, paano kita palalampasin? Meng Zaiwei. Narito ako, bumababa ka ng tono. Magsalita ka. Saan mo itinago ang nanay ko? Hindi ko alam. Sinusumpa ko, wala akong alam. Lahat yon ay gawa ni Tat. Hindi ko nga alam kung saan. Itinago si Madam. Lumabas ka. Ngayon, napaligiran ako ng 3 punk. Sabi pa nila, ang tunay na may-ari ng Chongla Casino ay boss nila. Boss, pasensya, pagkukulang ko yon. Tutukasan ko agad. Hoy, huwag kang magmadali dyan. Yung pinapahanap ko sa'yo may balita na ba? Wala pa po, boss. Naghahanap pa rin sila. Siguraduhin mahanap nyo yun para sakin. At, kumuha ng dagdag na tao na makakasama sakin. Opo, boss. Isa pa. Ilang beses ko nang sinabi, mga taga Chongla Casino, hindi dapat makihalubilo sa mga boss ng business association. Wala ni isa sa kanilang mabuting tao. Nakita nyo nangyari sa pamilyang Go kapag nakatutok na ang militar. Kamatayan o mas malala pa ang aabutin. Kung maulit to, paalisin nyo lahat ng yun. Opo. Sige, bantayan nyo ang mga nangyayari. Kapag may narinig kayo, sabihin nyo agad sakin. Ano? Naipit si Wei sa mga pulp? Saan? Ayos lang ba siya? Basta ligtas siya. Taga saan ba yung mga punyetang? Yan na nang aapi sa mga tao ko? Kapag nahuli nyo, ikulong nyo agad. Isang paniong may gulo sa Somyang. Mga taga Chongla Casino. May sariling paraan, si Wei sa pag-ayos ng bagay. Huwag kang makialam. Anong ginagawa mo kanina? Nabalitaan mo na pala. Hinintay kita. Talaga, parang may kausap ka sa telepono kanina. Sino ang kausap mo? Sa telepono? Wala na akong pamilya dito sa Somyang. Sino pa ang tatawagan ko? Baka si Meng Zhenju ang tinatawagan niya. Binabalaan kita. Sa ngayon, ako ang nagpapaaral sa. Ano man ang gawin mo, kailangan mo muna ang permiso ko. Kasama na dyan ang pagtawag. Opo, binibini. Sa totoo lang, may isang bagay. Akong matagal nang gustong malaman. Noong panahong inapi ka ng pamilyang Go, pinalayas ka, at muntikan ka ng mamatay. Bakit ka pa bumalik? Huwag mong sabihin na dahil kay Meng Zhenju. Paano naman magiging dahil kay Meng Zhenju? Hindi ko naman siya gusto. Ayaw ko rin siyang makita. Ang tanging dahilan kung bakit ako bumalik sa Somyang ay para makita ka. Pero noon, ikaw. Hoy, Ek, Kin ang sabi, ayaw kanyang makita. Kaya simula ngayon, huwag ka nang humarap sa kanya. Ang pagharap ay magdudulot lang ng problema sa kanya. Naiintindihan ko, kaya gawin mo namang pabor na lumayo ka sa dinadaanan ko kapag nagkita tayo. Paano natin ito makakalimutan? Wei. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Kailangan nating pag-usapan ito. Seryoso ka ba? Oo. Noon, sinabi sa akin ni Meng Zhen na ayaw mo akong makita, na dapat lumayo ako sa'yo. Kaya pagkatapos noon, hindi na ako nandahasang hanapin ka. Paano ko nasabing ayaw kitang makita? Hindi ko yon kailanman nasabi. Ginulo lang tayo ni Meng Zhenju. Kin, ayaw sumama ng kapatid ko sa atin. Sinigawan pa ako. Sabi niya mula ngayon, ayaw na niyang makita ka. Paano nangyari ito? Si Jiwei parang hindi naman ganoong klaseng tao. Baka ayaw lang niyang makisama sa atin.
Hi Kim, umalis na tayo. Kaya hindi ko sinabi, huwag mo akong hanapin. Wei. Maniwala ka sa akin. Gusto mo palang akong yayain noon, pero niloko ka ni Meng Zhenju. Naglaro siya sa dalawang panig, di ba? Oo, si Pearl Meng ay sobrang makulit. Eh bakit? Kasama mo pa rin siya. Pinilit ako ng tatay ko. Noon, nalulugi ang negosyo ng pamilya namin. Kaya kailangan naming magpabango sa mga Meng. Kaya kailangan kong maging mabait sa kanya. Maging si nanay. Sinabing sundin ko si tat. Kaya, gusto mo ako. Siyempre naman. Ang malaking kaganapan sa General Residence ay, malapit na sa isang araw pa, inatasan ako ni Enrekshen na sumama sa kanya. Kailangan kong tiyakin, magpa-impress sa palabas na iyon. Hi! Balita ko abalang-abala ang commander nitong huli, ni hindi pa nakauwi. Walang nakakaalam talaga kung ano talaga ang itsura niya. Sabi nila ay, gwapo daw siya. Kahit ano pa ang hitsura niya, siya ang commander. Mas malakas ang kapangyarihan niya kaysa sa tatay. Siguraduhin maipit mo siya ng mahigpit. Report po, General, may babae sa labas. Ang apelyido raw niya ay Meng. Sabi niya nakausap niya kayo sa telepono at humihiling makipagkita. Meng, nakausap ko siya sa telepono. Baka siya nga. Bilisan mo, pasukin mo siya. Up, who? Ayon kay Josie, nasa base si Mr. Shen nitong huli. Hindi mahanap ng mga tao ko ang nanay ko. Tiyak na alam ni Mr. Shen. Binibining Meng, tatanggapin na kayo ni Mr. Shen. Salamat. Binibining Meng, ano ang dahilan ng pagpunta niyo rito? Bakit wala kayo sa General Residence? Oh, Ji Shen, nag-usap tayo sa telepono. Ako si Meng Ji, ang tunay na may-ari ng Changla Casino. Ano? Ikaw ang may-ari ng Changle Casino. Ikaw si Meng Zewei. Sino naman si Meng Zhenxiu? Meng Zhenju. Kapatid kong pang-ina ko siya, pangalawang binibini ng pamilyang Meng. Ano, dalawa pala kayong binibining Meng? Tama. Naku. Nagkamali tayo. Itong tenyente, bakit hindi niya naipaliwanag ng maayos? Kaya ang nagpapaubaya kay Gukin, ang nag-aalaga kay Gukin bilang tauhan, ikaw pala. Hindi si Meng Zhenxiu. Eksakto. May problema ba? Walang problema. Kasalanan namin. Binibining Meng, maupo po kayo. Binibining Meng, ano ang dahilan ng pagpunta niyo ngayon? Hihingi sana ako ng pabor. Ji Shen, tulungan ninyo akong hanapin ang ina ko sa Songyang. Naghahanap kayo ng ina ninyo? Sabihin niyo pa. Sinasabi mo ba, pinilit ka ng pamilyang Meng na pamalit kay Meng Zhenxiu sa planong pagpapakasal sa pamilyang Sun at hinahostage ang ina mo para takutin ka? Tama. Ang pamilyang Meng ay talagang hindi ka panipaniwala. Pahihirapan ang sariling asawa. Huwag kang mag-alala, siguradong tutulungan kita sa problemang ito. Padadalhan ko agad ng tao para hanapin siya. Nako. Maraming salamat po, Ji Shen. Kaya kung kailangan ninyo ng anuman, o may mga bagay na hindi kayang gawin, ipaubayan ninyo sa amin. Ang Changla Casino ay lagi susunod sa inyong mga utos. Walang anuman, pamilya tayong lahat dito. Pamilya. Kasi, ang Changle Casino at ang aming grupo ay parang magkakapamilya. Siyempre naman, tama kayo. Sa totoo lang po, Ji Shen, may isa pa sanang maliit na pabor na nais kong hilingin. Ano yon? Sabihin mo. Di ba may dinner party kayo sa ilang araw? Gusto ko sanang humiling ng imbitasyon. Walang problema. Kukuha ako ngayon din para sa'yo. Ikaw ay isang pinagpipitagan kong panauhin. Sige, salamat. At saka, sa pagkakataong ito, nais kong isama si Guchin. Kaya sana, pwede ko ba kayong abalahin na kausapin ng commander para sa akin sa dinner party? Pakituringang wala si Guchin doon. Ang ibig mong sabihin, dalhin si Gukin sa party. At siguraduhin hindi siya pag-initan ng commander. Oo, tama ka. Pasensya na sa abala. Huwag kang mag-alala. Walang makakapang-api kay Gukin. Sige, salamat. Aalis na ako. Ingat ka. Kita-kita. Saan ka pupunta? Nakausap ko na si Mr. Shen. Yung hapunan sa kanila, sasamahan kita. Huwag kang mag-alala tungkol sa commander. Salamat sa pag-asikaso mo, Wei. Pero,
Sino ka talaga? Paano mo naayos ang malaking gulo ko? Di ba't sinabi ko na? Ako ang may-ari ng Chongla Casino. Pinakamalaki sa Songyang, Chongla Casino? Ang galing naman. Siyempre naman, kung hindi, paano ako makakaalis sa pamilya Meng? Wei, ang galing mo. Grabe, ang husay mo talaga. Ngayon mo lang napansin kung gaano ako kagaling. Binibining Shen, ang ganda-ganda mo ngayong gabi. Miss Meng, maganda ka rin. Kumusta po, Ginang Shen? Ako ang ama ni Zensyu. At ito ang ina niya. Magandang gabi po, Ginang Shen. Karangalan naming maparito ka. Malaking tulong ito sa amin. Tuloy po kayo. Aling, pagod na siguro kayo sa pagkakata ng matagal sa labas. Bakit hindi po kayo pumasok at magpahinga? Ako na muna ang babantay dito. CJ, medyo pagod na nga ako. Miss Meng, wag rin kayong matagal dito. Pasok kayo pagkalipas ng ilang sandali. Salamat sa pag-aalala at... Bakit mo dinala? Sigukin dito. Hindi mo ba alam na takas siya? Meng Zaiwei, ano ang nangyayari? Dinala mo talaga siya rito? Gusto mo bang ipahamak ang commander sa pamilya nating Meng? Binibining Meng, kahit ano pa man, kabilang ka pa rin sa pamilyang Meng. Dapat alagaan mo ang pangalan ng pamilya natin. Kung ayaw mong mapahamak, humanda ka sa akin. Kin, nakikita mo. Hindi ka naman niya mahal. Sariling kapalaluan lang ang inaalala niya. Kung hindi ka sana niya dinala rito. Kahit alam niyang kinamumuhian ng commander ang pamilya. Ikaw ba ang magpapasya kung mahal ako ni Wei? At saka, kahit hindi ako mahal ni Wei, mahal ko pa rin siya. Ate, wala ka talagang hiya. Sumingit ka sa handaan ng walang imbitasyon. Hindi mo ba alam na hindi ka makakapasok ng walang imbitasyon? Pasensya na sa abala. Pero may imbitasyon ako. Hindi pwede. Paano ka nakakuha ng imbitasyon? Babae ka lang, wala man lang ang kanang Meng na sumusuporta sa'yo. Paano ka makakakuha niyan? Saan mo pa nakuha yung imbitasyon yan? Meng Zhenju, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba alam na ang mga imbitasyon ay laging may tatak sa dulo? Madam Shen, halatang wala kang alam dyan, kaya kung ano-ano lang ang ginuhit at pinilit mong gawin. Tunay na imbitasyon. Panaginip lang yan. Sinabi ko na sa'yo, personal kong tinanggap ang imbitasyong ito, mismo kay General Shen. Ha? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Abala ang general araw-araw. Wala siyang oras sa maliliit na ba? Ikaw pa ang nagsabing personal niya itong ibin. Kung magkwekwento ka man lang, mag-imbento ka naman ng paniniwalaan ng mga tao. Yan Meng Zaiwei, talaga namang. Gagawin mo ang lahat makapasok lang sa tirahang ito. Naglakas ka pang magbalat kayo ng imbitasyon. Magmadali ka at umalis. Binibini, hindi ka pa ba nahihiya? Lahat kayo ay baliw. Alis na tayo, Guchin. Huwag mo silang pansinin. Hoy, kayong dalawa, hinto. Malapit na akong maging manuga ni Madam Shen. Walang magpapapasok sa inyo kung wala akong pahintulot. Tuloy po kayo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Huwag papapasukin niyang dalawa. Ginang, ano nang nangyayari? Nagtatalo pa kayo sa harap ng lahat. Ginang, kapatid ko po ito. Gumawa siya ng peking imbitasyon para makapasok sa handaan. Dinala pa niya ang isa na pinakaayaw nating lahat. Sinubukan kong pigilan siya. Pero ako pa ang minura. May dala siyang miyembro ng mga guild. Alam ng buong Songyang na mga salbahe ang pamilya. Noon ko pa sila ikinulong dahil sa pagsabuatan sa mga tulisan. Nakakagalit na may nakakatakas pa rin. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Siya po. Takas na miyembro ng mga guyan. Masama na nga na nagtago siya. Dinala pa sa handaan. Talagang mapanghamon ito. Siya, sinasabi mong tagago siya. Bakit parang hindi ko siya nakita dati? Hindi ko siya kilala. Mrs. Shen, Gunga ang apelyido niya. Pero noon pa, tinanggal na siya sa pamilya at nag-isa na lang. Kaya ano man gawin ng mga Gu ngayon, wala na siyang kinalaman. Tama. Tinanggal na pala siya sa pamilya? Eh di wala na siyang kinalaman. Nakakaawa naman pala. Ginang, kahit hindi siya takas, paano naman si Meng Zaiwei? Peke ang imbitasyon niya. Paano natin malalaman? Tingnan mo, nagpasa pa siya ng peking pirma ng general. Bilisan mo na, pabilisin mo ang andar. Umuwi na tayo ng mabilis. Napakasikip ng mga nakaraang araw. Nakalimutan kong sabihin sa asawa ko. Ang babaeng gusto ni Qin ay hindi si Meng Zenshu, yung dumalaw sa ate. Sa totoo, yung ate niya na si Meng Zaiwei. Nagpadala na ako ng panibagong imbitasyon kay Meng Zaiwei. Pakiusap, huwag natin pagdulutan ng gulo. Huwag tayong magdulot ng gulo. Ito, hindi ko pa nakikita ang pirma ni Shen na ito noon. Sa totoo, hindi ko masabi kung mahalaga ba talaga kung pirma ni Shen ito o hindi. Si Qin mismo ang nagdala sa kanya. Kailangan pa ba talaga ng imbitasyon? Meng Jiwei. Si binibining Meng Zaiwei.
Ang sige noong Gu, dahil nandito na kayo, bakit hindi kayo sumalo sa hapunan? Ngunit Ginang, wala silang imbitasyon. Paano sila makakasalo sa hapunan? Sila ay mga panauhing pinararangalan ko. Bukod pa riyan, hapunang ito ay akin. Maaari kong anyayahan ang sinuman. Kailan mo nakuha ang karapatang magdesisyon? Pero, Ginang, paano kaya nangyari yan? Saan mo nakuha ang imbitasyong iyan? Ninakaw mo ba iyon? Bakit hindi mo buksan at tignan? Tingnan mo kung sino ang nasa listahan ng bisita. Siyempre, yan ang imbitasyon na ipinamigay ko. Binibining Meng, hindi mo alam ang buong kwento, kaya wag mong paratangan ang mga tao. Ganito ba talaga magpalaki ang pamilya Meng? Ma'am, bata pa lang yan, hindi niya alam ang tama. Huwag mo sanang damdamin. Tama siya, Ginang Shen. Mas may pinag-aralan po kayo dito. Huwag kayong bababa sa antas ni Zensu. Hindi na maulit to. Narito na ang general. Kumusta, general? Mahal, sana hindi ako huli. Oh, General, may peking pirma dito ng lagdam at gumawa ng peking imbitasyon. Hindi mo pwedeng palampasin iyon. Sino ang may lakas? Ng loob na Pekin pirma ko. Binibining Meng, panganay na anak, ilang araw na rin mula noong huli kitang makita. Tungkol sa ipinasuri mo sa akin, may nahanap na akong mga bakas. Ganito na lang, pagkatapos ng hapunan, manatili ka muna. Ang bilis naman. Salamat, Ji Shen. Kung sinasabi mong, ang pumirma ng peke, ay siya, di mo na kailangang magsalita pa. Dahil ang imbitasyon ni Binibining Meng Zaiwei ay personal kong ibinigay. Mga binibini at ginoo, maraming salamat sa pagdalo sa hapunan ng pamilya Shen. Opisyal nating sisimulan ang hapunan. Lahat po tayo. Mahal. Nalaman ko ito nitong mga nakaraang araw. Mali pala tayong dalawa. Si Meng Zaiwei pala, ang tunay na gusto ni Qin, hindi yung Meng Zhenxiu. Sabi ko na nga ba, may kakaiba talaga kay Meng Zhenxiu. Mukha mang mabait, panay ang pambobola sa akin. Sumisipsip sa mayayaman at dinudurog ang mahihina. Hindi ko talaga maisip na magkakagusto si Qin sa ganoon. Hindi nga pala siya. Ito si Meng Zaiwei. Magaling pala talaga, kasing galing niya, si Qin natin. Alam mo yung Changle Casino? Sa kanya yon. Changle Casino, pinakamalaking casino sa Songyang. Talagang kahanga-hanga siya. Teka. Ano ba ang pakay mo? Bakit sinabi ni Mrs. Shen na bisita kang pinagpala? Saan mo nakuha ang imbitasyong iyan? Nako, kahabagan mo ako. Sa totoo lang, nakausap ko na ang commander. Alam niyang, wala na akong kinalaman sa angkango. Naawa si Mrs. Shen sa akin. Kaya binigyan niya ako ng imbitasyon, para daw makapaglibot at makakilala ng mundo. Sasabihin ko sana, kaso nauna kang magpakita ng imbitasyon mo, kaya hindi ko na lang sinabi. Hoy, alam ko, mali ako. Nagbati na kami ng commander, kaya hindi na ako itinuturing na takas. Kukunin sana ako ni Wei, para lang matulungan. Maayos ang lahat. Hindi pwede. Kailangan kong humanap ng ibang dahilan. Wei, ang commander, hindi naman talaga interesado sa pinanggalingan ko. Na ako'y itinakwil, at wala na ako kahit piso, kaya asa pa rin ako sa'yo. Sige na nga, pagbigyan na kitang manatili. Sa susunod na may ganitong pangyayari, ipaalam mo agad sa akin. Muntik ko nang napagkamalang manugang ko. Ang babaeng si Meng Zhenxiu. Opo, syempre, walang duda. Ang daming bisita dito. Tutulungan mo ba akong Syempre, titingnan ko ang aking manugang. CJ. Binibining Meng Zaiwei. Naku naman. Ginang Shen. Zaiwei, narito ka pala dahil kay Shen ang nag-anyaya sa'yo. Paumanhin sa aking pagkukulak. Muntik ka sanang pinaalis ng taong walang karapatang gumawa nito. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ginang Shen, hindi nyo kailangang humingi ng paumanhin. Kitang-kita namang may mga taong akala nila't dahil sila'y hindi kabilang, pwede na silang magmayabang at magpaalis ng iyong mga bisita. Meng Zaiwei, huwag kang magmalabis. Ginang, ang iniisip ko lang ay ang inyong kapakanan. Tingnan mo. Kayo mismo ang nagpadala ng lahat ng imbitasyon maliban sa kanya mula mismo sa general. Ang general ay napakahalagang tao. Kahit ang aking ama ay hindi pa siya nakakatab. Paano niya makikilala ang general? Kaya marahil. Nagkamali ako ng akala. Hindi ba't likas lang sa tao yun? Meng Zaiwei. Naglakas loob ka, nasampalin ako sa harap ng mga tao. Meng Zhenju. Bawat salita mo'y paninira. Anong masama sa pagiging babae? Babae man ako, mas magaling pa rin ako sa walang kwentang ama. Kawalang hiyaan yan. Para sa isang kirida, itinakwil pa niya ang sariling anak na babae at asawa. Ginamit pa ang buhay ng kanyang asawa para takutin ng anak. Ano ngayon kung ako'y walang hiya? Lumalabas, si Meng Wiguo pala ay ganoong klaseng tao. Lahat para sa isang nightclub dancer. Gaganyanin pa ang sariling asawa at anak na babae niya ng Hindi mo ganit. talaga mahuhusgahan ang tao sa itsura. Sasabihin ko to sa asawa. Simula ngayon, huwag na siyang makipagnegosyo sa mga ganyang tao. Hay, mahal, hay. Zaiwei, naghihintay si General sa itaas. Pasensya na sa nakita mo.
Binibining Meng, General Shen. tungkol sa taong hinahanap nyo. Sa ngayon, may mga naumpisahan na kami. Talaga. Natukoy ng aking tauhan na si Meng Weigo ay palipat-lipat ng tirahan ng isang tao. Malamang iyong ina mo, hindi pa lang namin tiyak ang eksaktong lokasyon. Sa ngayon, huwag mo muna guluhin. Kapag nahanap na namin ang eksaktong lugar, doon tayo kikilos. Naiintindihan ko. General Shen, malaki ang naitulong ninyo sa akin ngayon. Maraming salamat po. Walang anuman. Parang pamilya na tayo dito. Maliit na bagay lang to. Pamilya. Tama, tama. Pamilya tayo. Ang Tiangdal Casino nyo at aming militar. Parang magkadugo tayo, di ba? Tama, pamilya. Sige, aalis na ako. Sige, ingat ka. Oy. Alam mo, anak, sa wakas may dala ka ng gusto mo. Matapos ang matagal na panahon, di mo man lang kami sinabihan kung sino siya. Ako at ninong mo akala pa namin na syota mo si Meng Zhenxiu na yung dala mo. Nagpadala pa kami ng maraming regalo sa pamilya Meng. Kasalanan ko. Dapat inexplica ko sa inyo. Kaya nagkagulo. Hindi pwede. Ang mga regalong yon para dapat sa manugang namin. Hindi pwedeng kay Meng Zhenxiu mapunta. Bukas ipapakuha namin yon. Qin, pagkatapos makilala si Zai, maganda ang loob niyang bata. Kailan niyo balak magpakasal? Hoy, Tanong lang naman, bakit ka ganyan? Nay, gusto ko talagang pakasalan si Wei. Pero di ko pa alam. Paano sasabihin ng totoong ako? Dapat bilisan. Naghihintay na kami. Magkaroon ng Yang si Meng Zai, pinahiya ako sa harap ng lahat. Sasabihin ko kay tatay, napagalitan siya. Sino ang nanakit sa ating dalaga? Gusto mo ba ako ang pumunta para sa'yo? Yun. Lahat to dahil sa kapatid kong babae. Hindi lang ako sinaktan. Minura pa niya si tatay. Tanggap ko kung ako'y pagmalupitan. Pero si tatay ang tunay niyang ama. Paano niya nagawa yun? Hindi ako makapaniwalang Yun. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ng kapatid ko kay Jian Shen. Pero ngayon talagang galit na. Sa akin si Jian Shen. Pwede mo bang kausapin si Jian Shen para hindi na niya ako lubos na kamuhian? Siya nga pala, yun. Alam mo ba kung nasaan ngayon ang commander? Bakit mo tinatanong ang commander? Tungkol sa tatay ko. Kailangan niyang makausap ang commander. Nang lumabas ako kanina, nasa kanyang silid ko siya nakita. CJ, yun, magpatuloy ka sa ginagawa. Sige, aalis na ako. Commander, ako ito, si Meng Zhenxiu. Lumingon ka. Commander, matagal na kitang hinahangaan. Yangi, Shen, gusto rin niyang ignay ang angkan ni na Meng. Marami pa siyang regalong ipinadala sa akin. Commander, talagang gusto kita. Gayunpaman, si Qian, Shen, nais niyang tayo'y magkatuluyan. Bakit hindi na lang natin sundin ang kagustuhan niya? Pwede natin, gawin na nating opisyal ngayong gabi. Mga gwardya, dalhin ninyo siya. Talagang henyo ang commander. Napakabata pa. Sumusunod na kay Jishen. Naglilibot sa buong bansa. Nakakapanalo sa maraming labanan. Narinig kong hindi pa kasal ang commander. Sino kayang mapalad na dalaga ang pakakasalan niya? Nabalitaan ko, may pinili na si Ginang. Shen para sa kanya. Yung babaeng nakakapit sa braso niya sa may pinto. Yung nakaputing damit. Pangalawang anak siya ng angkan ni na Meng. Si Meng Zhenju. Si Ginang. Shen. Nanaayos ang pakasalan ni commander si Meng Zhenju. Pero kanina parang hindi ganoon ang hitsura. Kakaiba. Bakit ganyan ang likod ng taong iyon? Parang kapareho ni Gu Qin. Kailangan mo ba ng tulong? Pasensya na, commander. Sa likod mo po, para kang nobyo ko. Nagkamali po ako ng pagkakilala. Nobyo ko? Tinawag niya akong boyfriend niya? Maraming tao kasi dito, madaling magkamali ng pagkakita. Si commander, panahon na para mag-asawa. Sakto, may anak akong dalaga, maganda at mabait pa. Baka gusto mo siyang makilala. Pasensya na, may iba na po akong mahal. Sino kayang pinagpalang babae yon? Balita ko si Mrs. Shen. Gusto kay Miss Meng, siya ba? Oo, isa siyang Meng. Di pagbati sa ni Miss Meng.
Hindi nga, totoo ba? Mahal niya si Meng Zhenju. Anong klaseng panlasa yun? Pasensya na, hahanapin ko na lang ang nobyo ko. Mawawala muna ako. Pasensya na, aalis muna ako sandali. Ang weird. Nasaan si Gucci? Commander, teka muna. Nasaan na siya? Hoy, Sino ang hinahanap mo? nakakatakot ka. Saan ka galing? Ako? Sumunod ako sa'yo. Mukha kang suspect. Anong hinahanap mo? Imposible. Tiningnan ko ang likuran. Walang tao talaga. Tayo lang ni Commander dito. Si Commander lang. Wait. Sa totoo lang, Nagkita kayo ni Commander dito, di ba? ha? Oo, nakipagkita ako sa kanya. Pero ang problema, ayaw ni Commander sa mga go. Bakit kanya papupuntahin? Siya, naawa siya sa akin. Ayaw ni Commander sa mga go. Ako rin sa kanila. Kaming dalawa, parang magkatugma ang puso. Kaya nagkita kami ngayon. Pero alam mo, sobrang busy niya. Ngayon lang siya libre. Mabuti naman siya. Oo, magaling siya. Pero talagang busy lang. Wait. So, ibig sabihin ba, nagde-date na tayo? Date, anong sinasabi mo? Sugar mommy mo ako. Oh, Kung gusto mo mag-date, pwede rin yun. Di mo naririnig, di wag. Kung nandito si Commander, Ano ang sinabi mo? Gusto mong bawiin lahat ng regalo? Ginoo, nagbibiro ka ba? Kapag naipamigay na ang regalo, paano mo ito basta babawiin? ang mga Reg Along ito, galing kay Madam para sa manugang. Siyempre dapat bawiin. Teka, ano ang ibig sabihin ni Madam Shen dito? Noong una, hindi ba siya interesado kay Zensu? Nais pa nga niyang ipakasal sa kanyang pamilya. Nagkamali dati si Madam, bilang palubag loob. Ang mga alahas na ito, ay para sa binibini. Ako. Ayaw ko nito. Gusto kong makausap si Madam Shen. May hindi sigurong pagkakaintindihan. Hayaan niyo akong magpaliwanag sa kanya. Ayaw kanyang makita. Binibini. Ang pulse heiress sa iyong braso, ay regalo rin ni Madam. Isolate nyo na agad sa akin. Ano ang ginagawa niyo? Aray. Kayong laha. Ang mga natitirang gamit, 3 araw kayo, para isauli sa general na tahanan. Kung hindi, magsasampa kami ng kasong pagnanakaw. Alis na tayo. Kayo. Naku. Nasira na ang lahat. Kasalanan itong lahat ni Meng Zaiwei. Kung wala lang siya, hindi sana ako mapapahiya kay Madam Shen. Siyang lahat ang may sala. Ang pasaway na batang yan, ano bang silbi ng pagkatao niya? Puro problema ang dala sa akin. Kung ako'y maghihirap, hindi rin dapat umasenso si Meng Zaiwei. Tay, yung kasunduan natin sa pamilyang Sun, matagal na nating pinabayaan. Panahon na para si ate. Talaga bang gagana to? Sunpeng, wag mong kalimutan. Noong nakaraan, yung mga batang ulol na inupahan, galing din sa Changle Casino. Mga walang kwentang tao sila. Yung mga palpak noong nakaraan. Mga walang kwentang tao lang sila sa ilalim. Ngayon, diretsyo na ako, sa boss nila. Isang babae lang yan, kaya ko yan. Hoy, parang nakita ko si Meng Zaiwei. Anong ginagawa niya sa Changle Casino? Imposible, kahit siya ngayon. Siguro nandito lang yan para magsugal. Kalimutan mo na yon, Tara na. Aray, boss. Hindi talaga namin alam kung sino kayo. Hindi namin kayo nakilala. Pakiusap, nagmamakaawa kami. Pakawalan nyo na kami. Boss, kayo po, kayo. Ang bait-bait nyo. Huwag nyo po kaming isumbat. Lahat to gawa ni Sun Peng. Binayaran niya kami para guluhin kayo. Kasalanan lahat to ni Sun Peng. Oo, kasalanan lahat ni Sun Pao. Siya at yung babae. Boss, hindi na to mauulit. Panunumpa ko. Umalis kayo dito. Kapag nahuli ko pa kayo, wala na kayo. Salamat po. Salamat, boss. Malas to. Ayaw ko nang makita si Sun Peng. Yang walang kwentang yun. Boss, tingnan nyo. Talaga? Sun Peng, nandito ka pa pala. Hinahanap na kita para magbayaran tayo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana namin nasagasaan ng malaking tao. Nakagalit kay boss. Anong kinalaman ko dyan? Bitawan mo na ako. Narito ako ngayon. Para kausapin ang punong nyo.
Pupunta siya kay boss. Impossible. Noong huli, siya mismo nagsabing saluhin natin si boss. Magpakita ka ng respeto. Kung hindi, pagsisisihan mo. Zenjo, alis na tayo. Hahaha. Hay, siya pala ang narito. Dumating si Emerson. Tuloy ka, maupo ka. Broly, alam mo, yung usapan natin dati. Emerson. Sinabi lang sa amin ni boss na wag muna kumuha ng racket. Hindi talaga ito ang tamang panahon. Pero, hindi naman imposible. Lee, may ate ako. Talaga? Lee, alam kong ordinaryo lang ang itsura ko. Hindi yata ako ang tipong. Pero ang ate kong, napakaganda niya. Kung matutulungan mo kami, lubos kaming magpapasalamat. Hahaha. Hoy. CJ, gagawin namin ang paraan mo. Walang problema. Anong amoy masarap? HMM. Ito. Ikaw ang nagluto. Oo, ako ang nagluto. Ang galing mo. Para akong swerte ngayon. Tikman mo. Subukan mo. Masarap it. Paano ka napakagaling sa lahat? Kaya mo ang lahat. Kung gusto mo, lulutuan kita araw-araw. Uuwi ako palagi para sa hapunan. Araw-araw. Araw-araw. Ito ay ang Pulse Heiress na ito ay iniwan sa akin ng aking ina. Sinabi niyang ibibigay niya ito sa kanyang tanging manugang. Ngayon, ipinapabot ko ito sa ngalan niya. Pakakasal ka ba sa akin? oo. Sasabihin ko ang totoo kay Wei. Kapag nagpaplano na ng kasal. Ano ang sinabi mo? Pumayag si Zewei na pakasal sa Oo, magkakaroon ka na ng manugang. Hahaha. Napakagaling, ipinagmamalaki kita, anak. Meron bang, ipagkalat ang balita, ang tahanan ng general ay magdaraos ng kasal? Opo. Hoy, teka. Siguraduhing maipadala kay Binibining Meng Zewei sa tahanan ng mga me. Hindi yung sa kabilang angkan ng mga me. Huwag niyong pagkamalan muli ha. Opo. Meng Zewei. Meng Zewei, buksan mo ang pinto. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa namin? Bukas, si Ison, maghahanda ng hapunan sa pribadong kwarto ng Peace Hotel. Buong pamilya natin ay sasama. Ikaw, kailangang sumama rin. Ayoko nga. Meng Zewei. Wala sa'yo ang desisyon. Dapat kang matuwa, pinapayagan ka. Kahit ayaw mo, walang choice. Bukas, kami ni Ison, may negosyong pag-uusapan. Kung hindi ka dumalo, hindi mo na makikita ang nanay mo kailanman. Walang hiya. Sige, tiisin ko na kayo. Kapag nahanap ni Jishen ang nanay ko, pananagutan ng pamilya mong ang lahat ng ito. Sige, Peace Hotel, di ba? Pupunta ako bukas. Huwag kayong magsisi. Meng Zewei, hindi ako mahalaga ang bukas. Alam mo, kung suot mo yung sira-sira, makahihiya ka lang. Huwag mo akong pakialaman. Umalis na kayo. Di ba't sasama na ako? Ano pang ginagawa nyo dito? Nasaan si Kim? Wala ba siya? Wala. Umalis na kayo. Nakakaasar kayong makita. Hoy, 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 hoy. Ikaw, hoy, Hoy, ikaw. walang utang na loob. Kin, hoy. Ha, ito ay. Wala lang yan. May nakakaabala lang sa masayang buhay natin. Ha, sige. Wei,
HMM. May mga pinagkakaabalahan ako nitong huli. Baka ako'y abala. Baka ako'y gabi na umuwi. Nagpaalam lang ako. Ano bang ginagawa mo? Nagtatrabaho ka ba ng patag? Kasi, malapit ang ikasal ang komandante. At hiniling niyang tulungan ko siya sa paghahanda ng kasal. Wala raw siyang masyado kaibigan dito sa Songyang. Kaya ako ang hinilingan. Nako, mag-aasawa na pala ang komandante. Pasensya ka na. May gusto na ako sa iba. Sino kayang swerte? Babae yun. Balita ko si Mrs. Shen ay nakatuon kay Miss Meng ng angkan nila. Siya ba yun? Haha, Meng nga ang apelyido, pero Ang ikakasal sa komandante, hindi si Meng Zhenju, di ba? Noong huling pagkikita natin, si Meng Zhenju, ang lapit-lapit kay Mrs. Shen. Parang siya ang may-ari. Siya nga kaya talaga. Wait. Nasa mundo ka na naman. Wala lang. Ang komandante. Ang magiging asawa niya, hindi si Meng Zhenju, no? Meng Zhenju. Imposibleng magkagusto ang komandante sa taong katulad niya. Hoy, hindi ako sigurado. Seryoso. Oo. Sige, ayos lang. Tiwala muna ako sa'yo. Pero pag nagpakasal na siya, isama mo ako, ha? Gusto ko rin makakuha ng swerte. Sige, ako bahala. Halos lahat nandito na, no? Bakit hindi ka pa umupo? Pinaghihintay mo ang mga nakatatanda. Ano ba ang akala mo ginagawa mo? Hindi naman ako huli. Maaga lang kayo dumating. Anong kinalaman ko doon? Walang modo. Paano ka mangahas na magsalita sa mga nakatatanda? Meng, paano mo pinalaki ang anak mo? Lumaki siya sa labas, kaya medyo pasaway. Meng Zaiwei, hindi ka ba? Magsusorry kay Emerson. Magsosorry. Kapag iginagalang kita, nakatatanda ka. Pero kapag hindi, sino ka para sa akin? Magsosorry. Akala mo karapat dapat ka. Ikaw, Babae ka lang. Ang bastos mong magsalita. Pagkapasok mo sa pamilya namin, tuturuan kita ng tamang asal. Huwag mong ikahiya ang pamilyang Sun sa labas. Pulang alak ang iniinom natin, hindi herbal na gamot. Bakit ka ganyan mag-alma? Nababaliw ka na ba? Kung may sakit ka, magpatingin ka. Mukhang walang naitulong ang doktor. Humanap ka ng tunay na doktor. Bakit ka gumagawa ng eksena ng walang dahilan? Meng Jiwei, paano mo kinakausap ang nanay ko ngayon? Sinasabi mong mali ang nanay ko? Anak ka ng angkan ng Meng. Ikakasal ka rin naman sa akin, malibang turuan ka ng nanay ko, ng tamang asal. Ulo ka ba ng baboy na di nakakaintindi ng wikang pantao? Si Meng Zhenju ang tunay na anak ng Meng. Anong kinalaman ko dyan? Sino nagsabing pakakasalan kita? 8. Nagmamahalan kami niyon. Malapit na kaming magpakasal. Kaya ikaw na lang ang ituturing na anak ng pamilyang Meng. Ha? Ito pala ay plano ninyong lahat. Kung mahal nyo ang isa't isa, mahal din naman kami ni Gucci. At ikakasal na kami. Ano ang sinabi mo? Pakakasalan ka ni Qin. Paano mangyayari yun? Bakit naman hindi posible? Uulitin ko, maaaring magpakasal ang angkan ng Meng nang walang kinalaman sa akin. Aalis na ako. Meng Jiwei, akala mo ba, makakaalis ka dito? Naniniwala ka bang makakalabas ka sa Anong ibig mong sabihin? Noong huli, ganan mo ako niyurakan. Ngayon, ikaw naman, tikman mo ang mapahiya. Meng Jiwei, gusto mo man o hindi, pakakasalan kita. Hindi basta-basta, ang pagkain ko. Akala mo ba talagang mga hamak, na tulad nila mapapabagsak ako, nakalimutan mo na ang nangyari noon? Akala mo ba, kakaunti lang ang kasama ko? Biyaw. Ginoong Son, kaya ito ba yung babaeng sinasabi mo? Ang ganda nga naman niya. Biyaw. Oo, yan yung babae. Satisfied ka na? Masaya na ako. Sino ka? Siya si Lee De Biao, galing sa Changla Casino. Ginoong Lee, marami siyang tauhan. Pag napasaya mo si Biao, swerte mo na. Ibig mong sabihin, lahat kayo galing Changla Casino. Siyempre, natatakot ka na? Sa unahan. Ano nangyayari? Bakit ang daming tao? May away ba? Hindi ko alam. Hoy, Aba. Oy, si Biao pala. Anong dahilan ng pagpunta mo? andito lang para turuan ng leksyon ang isang dalaga. Babae? Boss. Biao, ayaw talaga naming makipag-away sa kanya. Siya talaga ang totoong boss ng Changel Casino natin.
lasing ka ba o tanga lang talaga, ha? Akala mo ba talagang itong babae ang may-ari ng Jungle Casino? To, ano sa tingin nyo? Bilasan nyo, kunin nyo si boss dito. Sigurado ka ba? Gusto mong sumalungat sa akin? Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Umalis ka na ngayon. Baka may pag-asa ka pang makaalis. Neng, tigilan mo yung kayabangan. Makinig ka sa akin. Humingi ka ng tawad. Lumuhod ka. Baka si Amy, Son at si Biao ay patawarin ka pa. Kung gusto mong lumuhod, desisyon mo yan. Huwag kang magdahilan para sa sarili mo. Ikaw, Tama na. Ano, itong maliit na babae ang makakagulo sa mundo natin. Mga pare, Nanay, tama na, seryoso, handa na ang lahat ng sobra-sobra. nabalitaan ang chef sa restaurant sa Songyang ay talagang magaling. Kunin natin siya para magluto sa kasal mo. Sa listahan ng bisita. Pamilya Zhang, Pamilya Li, huwag ang Pamilya Son. May sama ng loob kay Weiwei. Pati ito, Commander, Ma'am, may masamang nangyari. Ang mga pamilya Son at Meng ay nagbakay sa Peace Restaurant. Nilinlang nila si Miss Meng para mapakasal kay Son Pang. Hindi ka panipaniwala, mang-aagaw ng manugang ko. Kin, dalhin mo mga tauhan mo ngayon din. Dapat maibalik ang manugang ko nang ligtas. Mga kasama, handa na ang mga gamit. Aray, aray, aray. hinayupak kang babae, nagtapak ka pa ng kamay ko. Mga pare, hulihin nyo. Tingnan natin sino ang maglakas loob. Kin, anong ginagawa mo rito? Anong nangyayari sa'yo? Commander, nag-uulat po. Nasugpo na ang lahat. Commander. Tinawag ka niyang Commander. Hindi pwede. Paano naging commander si Kin? Naiintindihan ko na. Dinala mo ang mga tao rito para magpanggap, di ba? Kin, ang lakas ng loob mo. Wei, ipapaliwanag ko lahat pag uwi natin. Ikaw. Dapat maliwanag ang paliwanag mo. Kung hindi, Luluhod ako. Dalhin nyo sila. Ay, Commander. Ako po, Jungle Casino. Parang pamilya na kami ng hukbo. Para lang sa aming boss. Patawarin nyo na kami ngayon. Para sa boss nyo? Boss Meng, anong masasabi mo? Ikaw, anong ibig mong sabihin? Dalhin nyo sila. Seryoso ka ba? Si Lin Debiao pala. Dumating kasama ng mga tauhan niya at inipit ang amo natin. Sumpa ko, totoo to. Sinabi na namin. Naamo namin yun. Pero ayaw maniwala ni Lidebiao. Sa halip, ginawa kaming. Lahat pinahiya. Naghahanap yan ng kamatayan. Dalhin mo ako doon ngayon din. Dalhin nyo sila. Teka, Aray, Izao, sagipin mo ako, di ba? Taga Jungle Casino ako. Pakiusap, makipag-usap ka sa Commander. Aray, kampi kami sa militar. Alam mo yan. tang asterisk mo. Alam mo ba ko, sino ang niloloko mo ngayon? Siya ang pinakamataas sa Chongla Casino, si Meng Jiwei. At hihingi ako ng awa para sa'yo. Dapat nga magpasalamat ka na nasa militar ka ngayon. Kung hindi, siguradong hindi ka mabubuhay o mamamatay. Ito, siya ang boss sa Jungle Casino. Impossible, hindi yun totoo. Binibining Meng, hindi ang ibig ko. Boss, hindi ko po kayo nakilala. Pwede ba patawarin niyo ako? Hindi ko na ulitin pang ako. hindi mo naman ginawa to nung hindi mo pa ako nakikilala. Kunin niyo siya. Galaw. Huwag pakiusap. Aray, Hindi pwede. Paano naging may-ari si Meng Zaiwei ng Jungle Casino? Puro kasinungalingan lang ito. Walang totoo dito, di ba? Ikaw na babae. Dapat hindi kami pumayag kay Itay. Nakunin ka sa probinsya. Ninakaw mo lahat sa akin. Ikaw ang kumuha. Kay Kin sa akin. Tao, pumasok kayo dito. Huwag. Wala kayong karapatang arestuhin ako. Bitawan niyo ako. Kasintahan ako ni Wang Yun. Anak siya ng kalihim ni General Shen na Wang Yun. Anak ng kalihim? Daan-daang kalihim ang ninong ko. Tatlo dyan apelyidong Wang. Meng Zaiwei, sinaktan mo na naman ako. Bakit ka ganyan? Oo, sinasaktan kita. Ginagawa ko ta dahil ginulo mo kami ni Gucci. Sinusuntok kita sa pagsira mo sa akin, sa pagplanong masiraan si Nat. Pati pamilya mo, hindi kayo makakatakas. Meng Zaiwei. Isipin mo ang nanay mo. Gusto mo bang mamatay siya? Hindi ako ang may gusto sa pagkamatay niya. Ikaw ang walang puso. Paumanhin. Nasa bahay na ng general, ang nanay ni Wei.
Huwag niyo nang gamitin ang biyenan ko para takutin si Wei. Ikulong silang lahat, alagaan ng mabuti. Dalhin niyo sila, Gukin. Hindi. Kin, Demonyong bata ka. Demonyo ka talaga. Nanay, ayos ka lang ba? Wei. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Talaga nga. Medyo mahina lang ang itsura ko, yun lang. Gagaling ako pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Yang si Meng Wiguo. Talagang walang kwenta siya. Tinulungan mo siyang umangat, ngayong successful na siya at sikat, bigla na lang niya tinalikuran ng asawa. Sa totoo lang, hindi mapapatawad yun. Ikaw siguro si Gukin, di ba? Naku, ang tagal na pala nung huli kitang makita. Muntik na kitang di makilala. MS. Hoy, Oo, si Guchin ito. Nanay. Ngayong pagkakataon, kung hindi dahil sa kanya at kay Mr. Shen, hindi sana kita nakita. Lumapit ka, MS. Alam ko. Ang nararamdaman ni Gukin tungkol sa'yo, alam ko na ito noon pa. Hindi, ako tutol na magkasama kayo. Dalawang, hahaha. Kaya, kailan niyo balak magpakasal? Nanay, MS. Inaayos ko na ang mga preparasyon para sa kasal. Napakaganda naman. Kapag ikinasal na kayong dalawa, mas mapapanatag na ang aking kalooban. Napakaganda naman, hahaha. Nanay, Hoy, Hoy, ikaw. Wei, ikaw. Ito, hoy. Wei, ikaw. Ano bang ginagawa mo? ang bahay ko. Hindi angkop para sa isang importante tulad ng commander. Mr. Go, umuwi ka na sa mansion mo. Huwag kang magalit. Alam kong nagkamali ako. Huwag mo sana akong palayasin. Maaari akong magpaliwanag. Kaya, lumapit ka sa akin dahil akala ko, ikaw ay ibang tao, tapos hinayaan mo lang. Balak ko sanang mag-higanti bago hanapin ka. Pero hindi ko inasahang magkakagulo. Akala mo pa akong takas sa batas. At sinabi mong gusto mo akong gawing boy toy mo. Kaya, ako'y... Wei. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Pangako, patawarin mo na ako. Pwede ba? Ikaw, bakit ngayon mo lang sinabi? Akala ko pa naman, para kay Meng Zhenjo ka bumalik, muntik na kitang maiintindihan. Alam kong nagkamali ako. Kaya, pwede na bang bumangon? Hindi. Sige na, tumayo ka na. Sabi ko na nga ba, ang asawa ko talaga ang laging nagmamahal. Sino bang asawa mo? Pumayag ka ng maging akin. Sa huli, akin ka rin. Hoy, Buchin. Buchin. Hoy, Kiko ang pagkakabi. Isandal mo ng konti sa kaliwa. Tama yan. Ngayon naman sa kanan. Ayan na, nasentro na sa wakas. Matatag na ang buhay ni Kim. Makakahinga na, ako ng maluwag. Mabait si Zaiwei. Swerte talaga si Kim. Makinig kayong lahat. Mahalagang araw ito para sa pamilya. Dapat siguruhin nating si Kim at Zaiwei ay masasaya. Binibining bata, ang kulungan ay marumi at magulo. Hindi ka dapat magtagal dito. Maaari itong makasama sa iyong kalusugan. Salamat, sasabihin ko lang ang ilang salita at aalis. Ha! Meng Zaiwei, anong ginagawa mo dito? Napunta ka lang para panoorin ka na magpakatanga, hindi ba? Umalis ka dito. Wei, narito ka ba para piyansahan? Oh, alam kong mabuti kang bata.
Nagkamali ako. Dati, hindi ko dapat tratuhin ka o ang iyong ina ng ganoon. Pakiusap, tulungan mo akong makaalis dito. Ang lugar na ito ay hindi talaga angkop para sa mga tao. Wait, Miss, napakalamig at nagugutom kami dito. Kahit ang pagkain na kukuha namin ay sira. Palabasin mo kami. Kapag nakalabas na kami, gagawin namin ang anumang gusto mo. Nanay, tatay, paano mo siya nagawang magmakaawa? ingatan mo ang bibig mo. Ganyan ka ba makipag-usap sa kapatid mo? Tama. Tatay, paano mo ako nagawang saktan din? Ako ang kasintahan niyo. Tiyak na ililigtas niya ako. Wang Yun. Naku naman, ang tatay ni Wang Yun ay tuluyang pinuputol ang ugnayan sa pamilya mo sa harap ni General Shen. Sa tingin mo, darating siya para iligtas ka. Managinip ka pa. Hindi pwede. Hindi pwede. Nagsisinungaling ka sa akin, hindi ba? Ililigtas niya ako. Nagsisinungaling ka. Babae ka. Siguradong darating siya para iligtas ako. Nagsisinungaling ka sa akin. Putangina mo. Walang hiya ka. Sige na, sige na. Maghintay ka na lang dito. Hintayin mo ang iyong Yun na magsagip sa iyo. Oh, pala, nabalitaan kong ikinasal na siya sa mayamang babae kahapon. Ang iyong nobyo. Nobyong iba na siya ngayon. Impossible. Hindi totoo yan. Ang dahilan ng pagpunta ko dito ay para malaman ninyong lahat. Magpapakasal na ako kay Gucci. Napakabuti niya sa akin. Masaya na talaga ako. Hindi ba umalis na ang angka ng SWAT? Siguradong makakahanap sila ng paraan para mailabas tayo dito. Naku naman, bangkarote na ang buong pamilya nila. May utang sila sa Changla Casino na napakalaking halaga. Nagdadala silang parang mga leasing daga ngayon at naniniwala ka pang sasagipin ka nila. Mabulok na lang kayo dito sa selda. Meng Zaiwei, Meng Zaiwei, hindi ka mamamatay ng maayos. walang utang na loob. Dapat noon pa kita sinakal nang ipanganak ka pa lang. Hindi ko dapat. Isinama ka mula sa probinsya. Meng Zaiwei, bumalik ka dito. Naku po, Manuga, bakit ka umiiyak sa masayang araw na ito? Dapat tayong magdiwang. Para sa mga anak natin, di ba? Ako masayang masaya. Nasasabik ako. Si Wei ay hirap na hirap noong bata pa. Ngayong, natagpuan na niya ang kanyang kaligayahan. Bilang kanyang ina, tunay akong nagagalak para sa kanya. Tara na, mga tao. Maghalikan na ang lalaki at babaeng ikakasal. Oo, halikan. Ano pang hinihintay? Halikan. Oo nga, halikan na. Halikan. Oo.